Mga paps, ito yung display. Ano ba tawag sa ganito? Display instrument cluster. Kailangan alam mo agad. 12 inches yan, 12 inches. Inalaan ko. Meron na rin siyang TPMS, tire pressure monitoring system, at saka may temperature din nakasama. Ito ang kanyang head unit. Ano yan, 12 inches. At ang kanyang dashboard ay soft touch material. I think faux leather. Tapos meron din siya mga ambient lighting. Okay ba mga paps? Tapos meron ding sunroof buo, likod, harap at saka likod mga paps. Tapos leather, napa leather ang kanyang upuan, perforated para pag pinawis ka makakahinga yung likod mo. Tapos all power na rin yung seat control niya, 10-way power. Tapos meron siyang ilaw, may ilaw nga. Meron ding vanity mirror, tatanggal din yan at na-extend, hindi pala. Ito ang kanyang ilaw, LED light na siya mga paps. Hindi mo na kailangan mag-upgrade. Tapos ito ang kanyang control ng sunroof. One touch lang yan. Hindi pala. Ayan, kita mo, high tech, aliwalas. Meron siyang screen guard para pag hinangin hindi mapupunta yung alikabok sa'yo. Saka natin, one touch din yan. Tawid lang, automatic na siya, selyado. Ayos mga paps. Punta tayo sa passenger seat. Ito nga pala yung style niyang kanyang aircon, ganda, high tech. Ito sa may konting design yung ano bang tawag dito, armrest. Soft touch din, tapos may design siya mga guhit. Classy ang dating. Tapos lahat yan one touch automatic. Dito lahat ng controls. Tapos ito, ganda rin ang design ng door handle. Then dito naman sa labas mga paps, kita mo, parang Tesla. Ano nga ba to? Pag sinara mo, ba tayo sumara? Hindi naman siya kailangan siya naka-off. Para siyang Tesla, pag naka-off yan, patay mga Mr. X. Ito yung sasakyan ko, Santa Fe. Ingay ng kapitbahay nyo na aso. Parang Tesla yan. Pipindutin mo dito. Wala kang pipindutin. Ayan. Sa remote lang. Sa remote lang ka pala. Automatic. Pero pwede mong pindutin yun manual. Pagka hindi mo gumagana yung susi. Tapos 19 inches mag wheels. Tapos Michelin ang Pilot Sport. Tapos ito
7D, week 21 2023. Tapos 235 by 45 rim 19. Ito yung kanyang wheel well. Meron siyang plastic na lining for protection. Tapos ano na rin siya, anong tawag dito, disc brake na siya. Medyo maliit lang siya, pero kasi dahil maliit lang yung sasakyan, maliit lang yung disc brake nya. Okay lang naman yan. Ito ang tsura nya. May takip kasi sinasampahan ng pusa. Sa halip na barilin niya yung pusa, tinakpan na lang niya kasi ayaw niyang manakit ng pusa. Ito ang itsura ng likod, parang Transformers. Batman yun. Merong anong tawag dyan, anong tawag dito sa ilalim, basta Rear diffuser. diffuser o air diffuser. Dual exhaust. So, dual exhaust yan. Yan, hindi yan faux. Totoo yan. Totoong exhaust yan, hindi yan fake. GS3 model, R-style. Ito yung ilaw niya. Power ano din siya. Power control din. Lift gate yun. Ba yan? Hindi ko alam mga tawag. Malaking space. Ang dami pang plastic, oh. Siyempre maliit siya compared sa totoong mid-size SUV, pero for its size okay na din compared sa sedan. Siyempre mas marami kang malalagay dito, mas may utility siya. Ito lang medyo ano lang siya, may lip siya, hindi siya flat. Hindi, pwede siyang i-flat. Ayun pala, sabi ni Mr. X pwedeng i-flat, pero basta pwedeng i-flat yan. Dito, iakit mo lang dito. Oo, papatong mo dito tsaka doon para flat siya. Oo. So kung meron kang ilalagay na mga 4 inches taller, hindi kasya, bababa mo to. Pagka hindi naman matangkad yung lalagay, kung pwede mo siyang i-flat lang. Kasya maleta dito, yung pang hand carry na maleta, kasya dyan. Tapos flat yung middle seat pagka finold. Tapos tong ilaw, ang design niya is maraming edges, polygon yung style niya, parang Transformers, parang robot. Bagay dun sa sa mugs niya, mga matutulis na shapes. Tapos rin siya, pwede rin siya yung control sa ilalim. Auto lang siya pag lumalapit ka yata. Okay. Pero hindi naka-on. Hindi daw naka-on, pero pagdala mo tong susi, tapos kunyari nilock mo siya, tapos lumayo ka for a few seconds or siguro probably at least 1 minute, pagbalik mo dito sa likod, kung naka-activate yung auto sensing niya, automatic bubukas tong likod. Kunyari may hawak ka 2 bags magkabilang kamay mo, nasa bulsa mo lang tong susi, automatic siyang bubukas. Hindi ko na ma-demo kasi tinatamad si Mr. X. Medyo maalikabok siya, pero maganda pa rin ang itsura niya. Hindi kasi magamit dahil ang bagal ng dealer sa tawag dito sa OR, CR, yung rehistro. Itong si Mr. X, masunurin sa batas to. Kaya hanggat hindi lumalabas yung
yung ORCR hindi niya nilalabas yung sasakyan kasi ayaw niyang lumabag sa batas, masunurin sa batas ng si Mr. X eh. So, ingat na ingat siya kasi baka magasgas ng pusa kaya may takip. Pero ganyan ang itsura niya. Ano, parang transformer. Hindi namin malabas kasi nakaharang yung sasakyan ko sa likod na 2020 Santa Fe. Pero babalik ako dito para sa full review mga paps. Yung backseat din. Tapos siguro mag-aano rin kami, tetest drive namin para makita yung mga features. Ay, ito palang likod, hindi ko pa napakita itong likod kung ano itsura. Yan. Madaling pumasok. Pag may pasahero ka na senior, madali lang kasi tinan mo. Pag lang pa mo dyan, Tuhod ba? Gano'ng kalayo? Tuhod to. Laki ng space 5'6" ako pero laki ng space. Driving position na ni Mr. X 5'8" yata si Mr. X 5'9", 5'8". Tapos may isa siyang aircon vent. Yun lang, mag-aagawan yung mag-aagawan yung pasahero kasi isa lang siya. So pag ni-slide sa left, masosolo nung taga yung nasa left. Flat yung niya. Yan yung gitna, flat daw. So pag merong sasakay sa gitna, hindi mahihirapan kasi flat lang siya. Tapos yung pa ako size 8 kasya dito sa space. So maganda siya compared sa una ko kasing nakita yung Geely ni naman, may kilala ako na may-ari ng Geely, si Miss Y. Pagpasok ko, nagandahan naman ako, pero compared dito sa ano nga ba to? M-Zoom pala. Compared dito sa M-Zoom, pagpasok ko, mas na-impress ako. Kasi hindi naman sa hindi ko naman sa pinupulaan yung mga Chinese car. Syempre kasi dahil mas mura siya, expected mo yung quality nung materials na ginamit sa loob. Syempre mas tier lower compared to established brands na mga mamahalin, like kunwari yung mga Honda. Yung sasakyan ko Santa Fe na top of the line. So syempre sanay akong parating nandun sa loob ng Santa Fe ko, sanay ako dun sa quality ng build. Pag pumapasok ako sa mga sasakyan na syempre lower tier, mararamdam ko agad ewan ko kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, nararamdaman agad yung ibang feeling when it comes to yung quality ng materials at saka yung overall feel pag nasa loob ka ng sasakyan. Pero itong M-Zoom, pagpasok ko, maganda siya. Although yung like itong leather material, syempre mas dahil nga sa price point, mas comfortable siya, pero yung durability I think syempre mas hindi siya ganun ka durable kasi parang manipis, pero yung aesthetics niya maganda, elegant ang dating. Tapos kompleto sa seatbelt, 3-point seatbelt. Tapos itong may ISOFIX daw sabi ni Mr. X. Yan ISOFIX. So kung may anak kayo, meron kayong child seat, madaling ilagay. Tapos itong sa gitna, din 3-point seatbelt din. So yung iba usually lang yan, yung belt buckle lang, yung parang belt buckle na seat belt. Tapos ito ba kasama tong Hindi. hindi, binila lang pala ni yan, Mr. X.
Tapos LED yung mga ilaw, oh. LED na yan, hindi mo na kailangan i-upgrade yan. Ganda, maganda. Overall initial impression, ano siya, goodbye. Kaya lang, ano to, akala ko gas. May sapot. Goodbye siya. So pagkalabas pa lang, ceramic coating na yata eh. Graphene coating daw. So kaya maski maalikabok siya, pag hinawakan ko madali pang dumulas yung alikabok. So konting ano lang yan, konting tubig lang yan, tsaka car shampoo, ano agad yan, perfect na ulit yan. Ang ganda ng ano. Di bale, next time ano, magpo-full review kami at gagawa kami ng script para organize yung ano yung review. Ito kasi ano lang to, first look lang, tapos impromptu lang. Hindi naman kasi talaga kami nagre-review ng mga sasakyan. So sige mga paps. Until next time. Ano bang tawag doon? Click the like and subscribe button for more videos, not like this but maybe an improved version of this video. Okay, thank you.